Kita nyo naman oh, sa yard nila ang daming mga bagong truck na nakatambay lang. Ayan oh, bagong bago oh. Grabe, ang dami niyan. Ang lamig ah, nag-uulan ngayon dito sa Canada, kabayan. Nakita niyo yung sa likod ko? Ayan oh. Gardewine North. Gardewine North, kabayan. Isa ito sa sa mga malaking kumpanya na logistic dito sa Canada. So alam niyo na kung bakit nandito ako. So anyway, pag-usapan nga natin, kabayan, kung ano ang the best season na mag-aral ng truck driving dito sa Canada. Kasi kailangan talaga, kabayan, natin mag-upgrade ng ating skills dito sa Canada. Okay? So dito sa Canada, alam naman natin, mayroong 4 na season. Ano? Una, season ng winter, which is napaka-worst. Spring, and then summer, and then autumn. Spring nag-uumpisa sa ano, sa buwan ng April, tapos summer hanggang fall, which is November na, ano. So napakahalaga, kabayan, kung gusto mong mag-aral ng truck driving, napakahalaga i-consider mo rin yung ano, yung weather, ano. Ngayon pag-usapan natin kung ano ba ang the best season na mag-aral ng truck driving, tapos kung ano ang advantage at saka disadvantage, kabayan. Ang laki ng yard nila oh. Yan oh, laki ng yard ng Gardewine. So okay, ngayon kung nagbabalak ang tawag dito, mag-aral ng truck driving during spring o up to autumn, which is maganda, no? Napakaganda ng weather na yan, hayahay, walang problema, hindi masyadong worse ang weather. Ika nga, wala ka nang alalahanin, ano? Pero may disadvantage din yang, kabayan. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Take it from myself, kasi na-experience ko na yan. Kumuha ko ng truck driving lesson during winter. Sa winter naman, alam mo naman, winter ito worse. So pag-usapan din natin kung anong advantage at disadvantage. Okay? So kung siyempre, kung gusto mong mag-drive talaga, karamihan pipiliin natin yung maganda ang panahon, kagaya ng spring hanggang fall season, which is napakaganda, kabayan. Okay? Sa pag-aaral ng truck driving to, kabayan, ano lang naman yan, 6 weeks. Kagaya nangyari sa akin, yung first week, ano yun, online, ano? Online training, kabayan. So pagkatapos nun, kumuha kasi ako ng ano, ng tawag dito ng training. Nag-enroll ako fall na, kabayan, fall season, which is katapusan ng November. So 1 week nag-online training class ako. Pagkatapos ng online training is practical na. Okay, ang practical is umabot ako ng hanggang February pala, kasi nagkasakit yung isang instructor nila. So isang instructor, dalawa kasi instructor lang dun sa ano yun, sa training school na yun eh. Nagkasakit yung isa, so isa na lang. So marami pa kami mga trainee. So sa halos dun sa 2 buwan na yun ay isa o 2 class lang yung nakukuha ko kada linggo, ano. So tumagal. Ngayon, ang pagkuha ng driving license, lalo kapag summer,
maganda talaga kabayan ang weather, ano, maganda ang season. Pero kapag pumasa ka, may disadvantage din kabayan. Kapag pumasa ka during summer, tapos kasi matagal makukuha ang lisensya kabayan. Mga 3 to 4 weeks din siguro bago makuha ang lisensya. Ngayon kapag pumasa ka, pagka pumasa ka na, halimbawa nakapasa ka, nakuha mo yung lisensya October or November, ang pag-a-apply naman ng trabaho ang problema kabayan. Pag-a-apply ng trabaho, kasi pag November to December mag-uumpisa ng dyan mag-uumpisa na ang winter. Yun ang disadvantage kabayan kapag kumuha ka ng lisensya o mag-aaral ka ng truck driving during summer, pumasa ka man dyan sa season na yan, masa ka, ang pag-a-apply na naman ng tawag dito ng trabaho ang problema, kasi nga kukunti na lang yung oras mo. Ay, pasensya na kabayan, naputol kasi lumipat ako ng location. Dito na naman ako sa ibang kumpanya. Ang kumpanya nito ay tawag kay Manitulin Logistics. Ito kabayan, kita nyo naman sa yard nila, ang daming mga bagong truck na nakatambay lang. Ayan bagong bago grabe, ang dami niyan. Dami mga truck. Manitulin na ito kabayan, Manitulin Logistics. Lumipat lang ako dito, magkatabi lang ito, walking distance lang galing dun sa kabila, Guardwine. So naputol tayo, so ang disadvantage kabayan kapag mag-aaral ka during winter, spring or autumn, ay kukunti na lang ang panahon mo para mag-apply walk-in. Mas maganda kasing walk-in kabayan, para on the start pwede ka ma-road test, ma-test ka agad nila. Unlike sa online, sinubukan ko, wala talagang response. So yun ang disadvantage. Pahinga lang ako, medyo malamig. Ngayon pag winter naman, kagaya na ginawa ko, natapos nga ako ng February, which is malamig talaga kabayan. Yun ang disadvantage, malamig. Worse ang weather kabayan kapag winter. Ang advantage naman doon, marami. Tuturuan kanila paano mag-drive during winter, which is napakakailangan. Kasi nga nasa Canada tayo once na matuto ka mag-drive during winter, ay advantage yung kabayan. Mas confident ka na kapag sasawa ka na sa real world, sa pagmamaniho during winter. Kasi during winter pagmamaniho, ibang iba kabayan, ibang iba kapag magmamaniho ka ng ganitong normal weather condition. Okay, ngayon kapag pumasa ka during winter at meron ka na lisensya, after 4 weeks or 3 weeks, mas mahaba ang panahon sa pag-apply kabayan. Halimbawa, kagaya kung nakakuha ko ng lisensya, dumating yung lisensya ko March, so meron akong mahabang panahon, April, May, June, July, August, September, October, November. So meron akong almost 8 months mag-a-apply bago mag-winter ulit. So yun ang kagandahan kabayan, malaki advantage. Mahaba ang panahon mo sa pag-a-apply kaysa dun sa kumakuha ng lisensya during summer. Kasi pagkatapos ng summer, winter na ngayon katatapos ng winter, edi mahaba ang aking panahon sa paghahanap ng trabaho. Yun ang nakita ko, mas maraming advantage kapag mag-aaral ka ng truck driving during winter. Now, bakit ko nasabi kailangan mag-upgrade? Kung wala namang pathway to PR ang trabaho mo ngayong kabayan doon sa Canada, pag-isipan mo, ang pag-upgrade ay napakahalaga tungo sa PR pathway. Huwag mo sayangin yung oras na magtatrabaho
sa isang trabaho na walang PR pathway. Marami naman dyan, karamihan nga mga kababayan natin kumukuha ng yung mga sa mga home care support, sa mga tawag dito, isang mga caregiver. Yun, mas madali ang PR pathway ng kabayan. Pero ako sa tingin ko, kasi gusto ko rin mag-tracking talaga, kaya ito ang kinuha kabayan na kinuha pathway, paraan para makapag mabigyan tayo ng chance na maging PR. O siya, hanggang dito na lamang, papasok na ako, mag-i-inquire ko sa loob kung mayroong posisyon. Okay, this is Dad from Dad's Info TV. Ako magpapaalam muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Paalam.